Safe nga ba sakyan ang pink na bus? Silipin natin ang isa sa pinaka-advanced technology na bus na meron si GV Florida. At gaano ito ka-safe sakyan? Atin niyang alamin. Isa ang brand na Scania from Sweden sa nakonsider ng kumpanyang GV Florida na idagdag sa kanilang fleet ng mga bus. Bakit nila napili ang Scania? At anong meron sa Scania? Isa sa pinagmamalaki ng brand na Scania ang Fleet Management System. Isa itong app na web-based na kayang ma-monitor at makontrol ang mga bus through internet kahit nasaan ka pa, opisina man o sa labas. Basta meron kang computer or cellphone, pwede mo itong ma-access. Bukod pa rito, isa itong black box ng bus na parang sa eroplano. Built-in na ito from the factory at hindi siya basta device lang, connected ito mismo sa ECU or computer box ng mga bus. Kaya hindi ito basta-basta matatampered ng mga driver. At in-enroll nga ng GV Florida ang lahat ng kanilang Scania buses sa fleet management. Ano ba ang meron dito? Una nating silipin ang isa sa parameters nito, ang fleet position. Dito, makikita natin ang current and real-time location ng mga buses. Bukod pa rito, real-time din nating makikita ang actual speed, not based sa satellite, kundi based sa computer box mismo ng mga bus. Ganun na rin ang actual fuel and AdBlue percentage. Bukod pa dito, isa sa magandang feature nito ang geofencing. Makikita natin dito kung anong oras umalis at huminto ang mga bus sa bawat designated stops nito. Dito pa lang, malalaman na natin kung napaaga ba ang mga bus o delayed dumating sa terminal. FYI, ang mga Scania buses, or we can say, lahat ng European buses ay mayroong built-in speed limiter. Sineset ito through computer sa kasa, hindi ng driver o ng mekaniko. Hindi ito basta natatampered dahil connected din ito sa computer box ng mga bus. Wala itong alarm at pag sinabing 80 kph ang takbo, kahit anong tapak ng driver sa accelerator, hindi ito lalagpas ng 80 kph. Isa pa sa mga magandang feature ng fleet management ni Scania ay ang driver's evaluation. Dito, binibigyan ng grades or scores ang bawat driver, depende sa kanilang driving behavior. Para malaman natin ito, ang bawat driver ay may sariling ID button na kailangan nilang itap sa bus. Para itong biometrics ng mga driver. Sa bawat pagmamaneho nila, dapat nila itong itap para malaman natin ang grade ng bawat driver. Ang mga factors na tinitignan ng driver's evaluation ay ang speeding, kung meron ba silang harsh acceleration at numbers of braking. Dito, makikita natin kung nag-o-overspeeding ba sila, tama ang paggamit ng gears or bigla ang tapak sa accelerator. Mamamonitor din natin dito kung ilang beses sila tumapak sa preno. Dito pa lang, makikita natin kung sino ang may kasalanan kung bakit mabilis maubos ang brake pads nila at kung hindi gumagamit ng retarder. Sunod naman nating makikita dito ay ang idling. Makikita natin dito kung gaano katagal nakatambay ang bus nang hindi tumatakbo pero nakabukas ang makina. Mape-prevent natin dito ang pagkonsumo ng maraming fuel. Isa ring nakikita rito ang powertrain coasting, hill driving at anticipation. Sa anticipation, namomonitor natin kung madalas bang tumututok ang driver sa kasunod na sasakyan at sabay aarangkada at pepreno. Dito sa driver's evaluation, isang magandang tool ito para sa mga operator para mamonitor nila ang kanilang mga driver at maitama sa kanilang mga driving habit. Ma-prevent natin ang mga maling gawi sa pagmamaneho at mapanatiling matipid sa konsumo ng fuel
at brake pads. At once may makita si Scania sa kanilang opisina na may pasaway na driver, agad naman nila itong isinisailalim sa one-on-one driver's retraining. Isa ring pwedeng mamonitor dito sa fleet management ni Scania ay ang service planning. Dito, may schedule ng maayos ang mga bus na due na for preventive maintenance or check-up. Magno-notify dito kung sinong bus ang kailangan ng magpa-PMS at kailan ang susunod na PMS nito. Isa ring maganda rito sa fleet management ni Scania ay ang remote diagnostic. Kahit nasa opisina ka, pwede mong makita ang actual na sira ng bus. Kung halimbawa, may lumabas na error sa dashboard ng bus, through app, makikita mo na kung anong naging sira ng bus. At dahil dyan, ang mga service team ng Scania ay ready na agad kung ano ang gagawin at sasabihin sa driver. Maiiwasan natin ang mahabang downtime sa daan. Dahil dito, ito ang mga halimbawa na pwede nating makitang errors dito. Isa ring future ng fleet management ni Scania ay ang pag-monitor ng vehicle performance. Maa-analyze dito ang performance ng bawat bus. Kung nagiging makonsumo ba sa fuel, meron din itong environment report. Ilan lang yan sa mga safety features ng Scania ni GV Florida. Dito natin masasabi na advance na ang mga technology ngayon na mga bus kumpara noon. At silipin natin ang sariling gawang body ni GV Florida sa kanilang Scania bus. Malaki na ang naging improvement ng gawang GV Florida. Malayo na sa mga nauna nilang bus. Masasabi natin na kaya nang makipagsabayan sa mga China buses. Level up na talaga si GV Florida. Pagdating sa kanilang refleeting, nag-invest talaga sila ng malaki para sa kanilang mga suking pasahero. At take note, European bus pa ang kanilang binili na very advanced pagdating sa technology at lalo na sa safety features. At balita ko, meron pa silang biniling European bus na mas high-tech pa dito. Atin niyang aabangan sa mga susunod na buwan. At kung kayo ang tatanungin ko, safe nga ba sumakay sa pink na bus ni GV Florida? Let me hear your comments.